Isa pong magandang araw, magandang buhay, magandang gising, mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman, Society of St. Paul, All for the Gospel, Kura Paroko ng Our Lady of Sorrows, 2130 FB Harrison, Lungsod, Pasay. Ito po ang kaisa-isang parish mission ng aming pong congregation sa Pilipinas at Macau. Ito rin po ang sentro ng debosyon sa Mater Dolorosa de la Pieta. At ito ay ikalawang pinakamatandang parokya ng lungsod ng Pasay. Kumusta na po kayo? Laudatur Jesus Christus. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay Primer Biyernes ng Agosto 2021, Friday of the 18th week of Ordinary Time. Pero ngayon din po ay August 6 at tuwing August 6 ay atin pong sineselebrate ang kapistahan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesukristo, o sa Ingles ay Transfiguration of our Lord Jesus Christ, no? Siya nga po pala, bago tayo tuluyang pumalaot sa atin pong refleksyon at usapan sa kapistahang ito ng Transfiguration, nais kong batiin ang nagdiriwang ng 70th birthday sa araw na ito mula po sa Mater Dei ME Community, Sister Miriam Santos. Sister Miriam Santos, happy 70th birthday today. Ayan, ano? So anyway, ang atin pong gospel reading ay Mark chapter 9, verse 2 to 10 para po sa taong ito. Alam niyo po, ang celebration ng Transfiguration ay celebration ng isa sa mga pinakamahalaga na events o mystery sa earthly life at mission ng atin pong Panginoong Hesukristo, yung kanyang pagbabagong anyo sa bundok ng Tabor sa pagitan po ng Galilea at Jerusalem, no? Sa kapatagan na kung tawagin po ay Plains of Megiddo. Ayan. So dito po umakyat sa bundok ang Panginoon kasama ang kanyang tatlong alagad, si Peter, si James, at si John. Kung yun pong baptism of Jesus sa Ilog Jordan, ang naging inaugurasyon o pasimula ng kanyang 3 taon na public ministry na siyang ginugunita po natin sa 34 na linggo ng karaniwang panahon. Ito naman pong Transfiguration ang nagbubukas sa pag-akyat ni Jesus sa Jerusalem sa huling pagkakataon upang gampanan ang tinatawag naman po natin na Paschal Mystery na atin namang ginugunita sa panahon ng Kwaresma, Semana Santa, at Pasko ng muling pagkabuhay. So, yung baptism, ang inauguration ng public life, Transfiguration, inauguration ng Paschal Mystery. Ang liturgical footnote po ng simbahan ay nagsasabi na sa mga unang panahon, ang kapistahan ng Transfiguration ay talagang ipinagdiriwang ng 3 lumang sekta ng Kristyanismo. Yung tinatawag po na Syrian, Byzantine o Istanbul at
Coptic Christians, no? Pero ito po ay nagsimula ding ipagdiwang sa loob ng liturhiya ng Katoliko-Romanong simbahan ng 1457 bilang paggunita sa tagumpay ng mga Kristiyano laban sa mga Muslim na noon ay nagnanais pasukin ang Belgrade, Serbia. Ayan. So ang pistang ito ay nagpapahayag ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus sapagkat tinatawag po itong prefiguration of the resurrection, itong transfiguration, at ang kalwalhatian din naman ng Santissima Trinidad. Now, ano-ano ang pwede po nating kunin na pabaon mula sa pistang ito? Well, una po, mula po sa Transfiguration story, ay ipinapakita sa atin ano ba ang naging mga pamantayan o principles ng Panginoong Hesus kapag siya po noon ay gumagalaw, kumikilos sa kanyang buhay at misyon. Well, para po sa Panginoong Hesus, mahalaga that God confirms. Yan. So tulad na nangyari sa bautismo, bago magsimula ang Panginoong Hesus ng kanyang 3 years of public life, ay nagsalita ang Ama. Nagsalita ang Ama. Sabi niya, "This is my beloved Son. Ito ang aking pinakamamahal na anak. Pakinggan niyo siya." At nagpakita rin, nagparamdam ng presensya ang Espiritu Santo sa ulap na nag-overshadow sa Panginoong Hesus. Napakahalaga po para sa Panginoong Hesus na bago siya kumilos, nandun ang confirmation ng Ama at ng Espiritu Santo. At nandun din ang pagpapakita ng glory of God. Ayan. Mahirap ang gagampanan ng Panginoon na passion, death, and resurrection. Pero sa pamagitan po ng transfiguration, ay ipinapabaon ng Ama at ng Espiritu sa anak ang luwalhati. Ang luwalhati ng Diyos na ito ang mananaig sa lahat ng bagay. At mga kapatid, dapat ito rin ang pamantayan natin o guidepost natin sa ating mga pagkilos araw-araw. No? Mahirap man, komplikado man, madali man ang ating pagkilos araw-araw, itong mga actions na ito ay dapat tulad po ng example ng Panginoon, gabayan ng confirmation ng Ama, Anak at Espiritu Santo, gabayan ng presensya ng luwalhati at kapayapaan. No? Kung nandiyan po yan, then proceed tayo sa ating ginagawa. Pero pangalawa, itong kwento ng transfiguration ay nagbibigay po din sa atin ng warning. Si Peter, si James, si John, natulog. No? Ito rin ang gagawin nila sa Garden of Gethsemane. At para bang sinasabi sa atin, ito ang tendency nating mga tao na tayo po ay merong tendency na lumigtas. Hindi lang lumigtas, kung hindi kumawala, mag-escape from reality. Ayan. Pero kung ikaw ay sumusunod sa Panginoong Hesus, dapat nating alamin na ang daan ng Panginoong Hesus ay katotohanan. Pagharap sa katotohanan, ang katotohanan ang siyang magdadala sa atin
sa kaluwalhatian, no? So, wag tayo pong panghihinaan ng loob at mag-i-escape. Ayan. And then, pangatlong leksyon mula sa Transfiguration, the need for interiority. Yung pagkakaroon ng talagang spiritual na kalooban. Ayan. Ang Transfiguration po ay radiation ng liwanag, radiation ng kapangyarihan. Ibig sabihin, nagmula sa kalooban palabas. At ito, para sa Panginoong Hesus, ang dapat ding pamamaraan ng ating pamumuhay bilang kanyang mga alagad. Power should come from our connectedness to God, from the overshadowing of the Holy Spirit, at mula diyan, mula sa kalooban, doon dapat lumabas ang atin pong lakas at kapangyarihan. O sana po nakatulong itong atin pong pagninilay, pag-aaral sa kwento ng Ebanghelyo ngayon, Transfiguration of the Lord. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong timeline, sa timeline ng parokya bilang evangelization, sa timeline ng inyong mga faith-based communities, at sa timeline din po ng inyong mga kaibigan. At ipakilala po natin ang atin pong evangelization channel, YouTube, Domi Guzman, Facebook, pagkagising sa umaga. Ngayon naman po'y nais kong batiin ang atin pong mga online parishioners mula po sa Marian at Marriage at Family Apostolates, no? Inuuna natin siyempre ang grupo po ng Senakel ni na Sister Letty Siquia, Evelyn Del Rosario, Amelita Dairit Guevara, Lisa Celis at iba pa. Ayan, no? Gayon din po pagbati sa Holy Family ME community na nagdiriwang ng inyong 38th anniversary. Glenn Marlene Sinaon, Malu Jojo Punsal, Tata Dong Salbanya, Edna Gary Salmingo, Pong Nops Barroso, Apple Chris Yuson, Dong Babet Bayarkal, Kawi at RJ Kiambao, Don Claire Aribe, Webster Gemma Morillo, Yusen Olive Espinosa. Regards po kay Jen, no? Archie at Kiara Magsombol, RP at Jackie Velasco, at ang eternal member ng Holy Family ME Community, Bishop Paul Hausian, SBD ng Bangged Abra. Pagbati rin po at special prayers para po kina Bibian, Jojo at Roby, kay Cecil Tuason Clemente at ang buong pamilya, kay Seferina De Gia at Albert Yap, at gayon din po healing prayers at patuloy na pagpapala para kay Kuring Bilyasol. Ayon. At gayon din po, siyempre binabati natin ang kabuuan ng Marriage Encounter Foundation of the Philippines sa pamagitan po ng President Couple Robert Tinet Aventahado at lahat po ng MEFP Board of Directors, kinabibilangan ni Dr. Mario at Dr. Flor de Lisa Adraneda. Pagbati rin po sa East at North Cluster ng MEFP at siyempre po sa MEFP Academy. Ayan. At pagbati rin po kay Carmelo Nerissa Francia. Okay? Atin din pong blinebless ang grupo po ng St. Joseph the Worker Prayer Group. Rolly Vicky Enesio, Joe Hill Salvador, Dong Joy Rojas Lara, kasama po si Maria Lia at Julio Carlo,
si Joan at Brick sa Escanio. Uy, pagaling kayo ha. We're praying for your healing. Angie at Ipe Inocencio, Arlene Henry Teneprancia, Roque at Beloy Tatlong Hari, Boli at Lani Gabino, Roel at Rochelle, San Vicente, Jim Joy, Rico Hermoso, at Alma Gonzales and family. O, natapos na yata yung inyong quarantine, ha? Welcome, welcome. And safe stay, no, sa ating pong bansa. Pagbati rin po sa Mater Dei Marriage Encounter Community, Ding Susan Mayor, Abet Koy Pangkog, Edgar Lulu Aitona, Pris Vicky Contreras, Omar Rose Mayo, Ben Leti Bernardo, Rock Chris Bulacan, Freddy, Miriam Santos. Oy, happy birthday uli, Sister Miriam. Cyril Benigno Jimenez, Fe Gubalya and children, Demet Rose Araniego, Romel Josie Asierto, Loni Rodora Bohol, at Romy Remy Lagman. Italaga po natin ngayon na maghapon to spend the day well. Dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you. Jesus and Mary, give me your most holy blessings. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alleluia.